Anak! Nandito na si Mama! Ma, andito ka na po pala. Tumabi ka. Nasaan ang anak ko? Mahal? Anak! Ma! Anak! Ma, kumusta? Okay ka lang ba? Kumusta yung biyahe mo? For sure, pagod na pagod ka, ma. Okay naman, anak. Oh, miss na din kita. Teka. Mukhang nangangayayat ka ata ah. Hindi ka siguro kumakain ng tama. Ha? Pumayat ba ako, ma? Parang di naman, ah. Basta. Andito na si Mama kung mag-aalaga sa'yo ah. Ma naman, oh. Nandito naman si Angela. Di niya naman ako dito pinapabayaan. Hindi yan ang nakikita ko. Baka di lang talaga marunong sa buhay ang asawa mo. Siya nga pala anak, pinakakamusta ka ni Pebs? Sino pong Bebs? Si Pebs. Ma, tama na po yan. Kumain na po tayo. Tara na po. Sige anak. Tara. Halika na po. Ma, tulungan lang po kitang magluto. Wag na. Hindi kita kailangan dito. Alam kong lulutuin ko para sa anak ko. Nangangayayat na siya. Mukhang hindi masustansyang pinapakain mo sa kanya. Hindi naman po sa ganun, Ma. Sa totoo nga po, nilulutuan ko po siya palagi ng mga paborito niyang pagkain. Basta. Hindi kita kailangan dito. Ay, Ma, may problema po ba tayo? Problema? Ako wala. Baka ikaw ang problema. Ma, nahahalata ko kasi baka pinaparamdam niyo na ayaw niyo para sa akin sa anak niyo. Mabuti naman at alam mo. Mahal, bakit nakasimangot ka? May problema ka ba? Si mama mo kasi, halitang hindi niya naman ako gusto para sa'yo. Ano bang pinagsasabi mo? No, halatang-halata naman eh. Pinariringgan niya ako, tapos kanina, nag-offer akong tulungan siya magluto pero pinaalis niya ako. Huwag ko daw siyang pakialaman. Ano ka ba, mahal? Baka na misinterpret lang yung mga sinabi ni Mama. Hindi ako tanga. Lagi niyang ipinaparamdam sa akin na ayaw niya talaga ako para sa'yo. Ano ka ba, mahal? Ano ang pinagsasabi mo tungkol sa mama ko? Alam mo, hindi talaga kayo pwede magsama sa isang bubong. Niyaya ko pa naman si Mama na tumira na dito. Sandali lang. Patitirahin mo dito si mama mo na alam mo namang hindi kami nagkakasundo? Eh ano bang problema? Inanay ko naman yun eh. Alam mo ba? Nung nawala si Papa, malungkot si Mama. Eh niyaya nga ako ni Mama na tumira sa bahay nila. Eh hindi naman yun pwede. Kaya nga niyaya ko na lang si Mama na dito na lang tumira. Nihaya mo si mama mo nang hindi man lang ako tinatanong? Alam mo, tama na tong usapan na to. Masama pa naman yung pakiramdam ko ngayon. Diyan ka na nga. Ma, sama po ng pakiramdam ko ngayon. Ang sakit na po ng tiyan ko. Yan na nga bang sinasabi ko anak eh. Kung ano-ano sigurong pinapakain sa'yo ng babaeng yan. Talagang sinabi ko na sa'yo noon pa na hindi kayo bagay. Eh kung si Peb sana yung napangasawa mo eh, maganda at masaya sana ang buhay mo ngayon. Ma, wag niyo naman pong pagsilitaan ng ganyan yung asawa ko. Aba, totoo naman 'di ba? Na malas yung babaeng yan. Simula nung napangasawa mo siya namatay na yung papa mo. At tapos ano? Inalayo ka niya sa akin.
Ma, tama na po. Huwag niyo naman pong pagsalita ng ganyan yung asawa ko, ma. Matuto naman po kayong rumespeto sa kanya. Alam mo, ma, mahal ako ni Angela at mahal ko siya. Kung di niyo po kayong respetuhin yung asawa ko, ma, mas mabuti na pong umalis na kayo sa bahay na to. Ay naku, ma. Di talaga kayo pwedeng magsama sa isang bubong. Talagang marunong ka nang sumagot sa mama mo. Sige. Aalis ako sa bahay na to. Ma? Ma, sandali lang po. Ma? Alam ko po hindi po ako babae kasi niyo para sa anak niyo. Pero po, namahal ko po si Glenn. At mahal niya din po ako. Alam niyo po, pag sasaktan siya, pag nakikita tayo, hindi nagkakaintindihan, nag-aaway. Pero meron pa tayo natatanging ugali na parehas. Kahit po ay ang mahal si Glenn. Ma, bakit di niyo po ko bigyan ng Diyos na maging manugang niyo? Kaya niyo po ko ng Diyos na mahalin din kayo. Ilang taon na ding patay ang asawa ko. At nag-iisang anak ko si Glenn. Hindi ko nakita na hindi naman pala siya nawala sa buhay ko. Bagkus binigyan niya pa ako ng isa pang anak na babae na pwede kong mahalin. Anak Angela, sana mapatawad mo ako sa mga nasabi ko sa'yo. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Magsimula tayo muli. Siyempre naman po. Salamat, Angela. I love you, anak. Love you po, na. Love you, mahal. Ang pag-aasawa ng anak ay hindi nangangahulugang lalayo ang anak, kundi madagdagan lamang ang membro ng pamilya.